Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user team. Kuha ang bidyong ito isang gabi habang sila ay nasa teacher's camp sa Baguio para sa kanilang school program. Pero habang nasa loob ng kwarto ang kanilang grupo, narinig nilang may kumatok sa pintuan. Agad naman itong binuksan ng isa sa kanyang mga kasama sa pag-aakalang may nagbibiro lang sa kanila. Lock mo na. May tumakbo. May tumakbo ba? Sa pagbukas nito ng pinto, wala naman siyang nakitang tao na kumatok. Pero buong akala pa rin niya ay meron lang nagbibiro at hindi niya nakita ang batang ito na dumaan sa kanyang harapan. Ang bidyong ito naman ay mula kay TikTok user, Isha. Kuha ang bidyong ito habang sila ay nagre-relax lang at nagsa-sound trip sa kanilang bahay. Pero nang makita na nila ang video, kinilabutan sila sa kanilang nakita. Isang babae na may maputlang muka at itim na buhok ang makikita sa may hagdanan. At ayon kay Isha, wala naman di umanong tao o bata sa kanilang itaas. Ang ikatlong video naman ay mula kay TikTok user, Sepok. Ang bidyong ito ay kuha di umano sa St. Paul University ng Dumaguete City na mabilis di umanong kumalat at naging usap-usapan sa loob ng eskwelahan dahil di umano merong nahagip sa video na multo. Okay, so alam kong sumakit ang ulo nyo dahil sa effects ng video. Pero makikita sa likuran ng babaeng ito na tila may tao na nakasilip sa kanila sa likod ng pintuan. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan sa bidyong ito? Mga patunay nga kaya ito na meron talagang mga multo sa mundo? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang bidyong ito ay mula kay YouTube user Joy TV Di Makulangan. Alas 5 na madaling araw, maagang gumising si Joy para pumunta sa kanilang poultry farm para mangolekta ng mga itlog at subukong kunan ng mga manok na mangingitlog pa lang. Pero sa umpisa pa lang ng kanyang vlog at habang naglalakad pa lang si Joy papunta sa kanilang poultry, meron siyang nakuhanan na hindi niya maipaliwanag magpasa hanggang ngayon. Walang tao po. Kita na yan. Walang katao-tao. Tapos wala tayo sa kabila. Walang tao. Oh, walang tao. Madilim, hindi ko masyado makikita. Kaya ito pala nagdala ako ng flashlight. Madilim eh. Oh, makikita. Nahagip ng kamera ni Joy ang tila isang puting figura na nakatayo sa gilid ng daanan. Kahit pa ayon sa kanya, wala naman siyang napansing ganito ng mga oras na ito. Totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo? Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin niyo ang bagay na ito? Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito, bisitahin niyo lang ang kanyang YouTube channel na Joy TV Di Makulangan. Dahil sa bidyong ito, naalala ko ang minsan ko nang naitampok na video na mula kay Master Gala na kung saan ay mistulang nakuhanan ang isang white lady na halos kamukha ng nakuhanan ni Joy. Kung matagal ka na sa channel na ito, malamang ay napanood mo na ang video.
Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, inire-recommend ako na panoorin mo ito dahil sobrang creepy ng video ito. Una muna sa ating listahan, ang video na mula sa YouTube channel ni Mark Heras at ng kanyang asawang si Nicole, na kung saan habang ini-interview nila ang isa ring vlogger na si Kiefer Bros, ay merong napansin ng mga viewers na kakaiba sa kanilang likuran. Rice pa? Yan. So, si Madam po ang YP ni Idol Mark Heras. Yan, napakaganda po ni Madam. So, Salamat po. Thank you. ang lakas makagawa po pagkatabi mo yung ganito eh, no? Lutang-lutang Ako lutang yung pagkapangit ko, no? Kaya tantuwa ka rin, eh, no? Grabe, hindi. Ay, hindi. You're charming nga. Oh my God. So basic. Hindi, charot lang. Ako, ano eh. Makikita sa likuran ni Kiefer na may sumilip mula sa isang kwarto na isang itim na imahe. May mga nagsasabi na isa lang din itong tao, habang ang iba naman ay nagsasabi na isa itong multo. Pero kayo nang bahalang musga kung ano sa tingin nyo ang imaheng ito. Ang ikalawa sa ating listahan ay mula naman sa channel ni John Arens Jacob. Si John Arens kasama ang kanyang girlfriend na si Carla Kayabyab ay kumasa sa 3 AM challenge sa kanilang kondo. Pero sa bahaging ito ng video, habang sila ay nasa parking area, meron silang nakita na nakuhanan din ang kanilang kamera. Kasi tatakot kami mga bad boys. Ay, siya lang pala. Baka yung camera, maipalto ko, di ba? So, yan nga pala. Ayan. Doon tayo sa kinuhanan natin. Pumunta tayo sa kinuhanan natin kanina. Put. Makikita sa dulo ng parking area ang tila isang babae na may mahaba at itim na buhok. Pero nang lapitan at puntahan nila ang lugar kung saan nila ito nakita, wala namang kahit ano ang naroon. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay mula sa YouTube channel na Jamil, na pagmamayari na magkasintahan na sina Jason at Camille. Ang video ito ay kuha sa kanilang 3 AM challenge, pero habang ina-edit na di umana ni Jason ang video, meron siyang napansin na talaga namang nakapangingilabot. And dun sa kabila, kakaliwa kami, and then tataas kami, may ibalik panibagong elevator doon. So ang goal natin, babe, sasakay tayo sa kabilang elevator. Alam ko walang elevator doon kasi Tataas tayo. Bakit? Kinakabakan na ba? Basta. may kumalansing na. Ewan ko, kumalakpak yata. Duda ako doon mga kaigan. Balay mo, baka yung guard lang doon na gusto kami paalis. Babe, bakit mo may cellphone ka dyan? Bitaw Trip to ba? Siyempre, di ka may 911. Kinabahan ko mga kaigan. Mga kaigan. Buti na lang tapos na. Matapos ang kanilang paglilibot, buong akala nila ay wala namang nangyaring kakaiba. Pero makikita sa bahaging ito ng video, ang tila isang buhok o itim na figura. Isang gabi, narinig nilang tumutunog ang alarm ng kanilang unit, kahit pa wala namang dahilan para tumunog ito. At dahil makailang ulit na itong tumutunog, naisipan ulit ni Jason na mag-video. Mga kaigan, tumutunog yung yung fire alarm dito sa Kinakabahan lang kami kasi kayo napapatay-patay mga kaigan yung fire alarm doon sa tapat na pinto namin. Namamatay tapos bubukas ulit. So nagpaparamdam na naman ata mga kaigan yung nakita natin. Eh naririnig nyo mga kaigan. Papatay-patay, patay bukas, no? Diyos me. Ayan mga kaigan, nandito na tayo. Tumutunog siya, walang dahilan. May marimar na yan. Dito yung may multo eh. Hoy, patay mo nga. Patay mo to, Diyos me. Ayoko na dito.
Kung ang pagtunog ng alarm ay pwede pang maipaliwanag na simpleng malfunction lang, makikita sa likuran ni J-Sam ang isang itim na figura ng tao na nakatayo. Totoo nga kaya ang mga bidyong ito na mula sa mga Pinoy vloggers? Mga multo nga kaya ang kanilang nakuhanan sa video? O ang lahat ng ito ay isa landing hoax o marketing strategy? Kayo nang bahalang umusga. Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user Giselle Santos. Isang araw si Giselle at ang kanyang asawa ay nakatanggap ng notification mula sa kanilang CCTV na meron itong nadetect na paggalaw. Pero kung nakapagtataka dito, wala naman di man ang taong naroon ng mga oras na yon. Kaya chinek nila agad ang kuha ng CCTV at kinalabutan sila nang makita nila ito. Makikita din man sa video ang isang imahe o orb na gumagapang. At ayon din kay Giselle, nang i-review nila ang ipapangkuha ng CCTV, nakita nilang lumalabas di umano ito sa tuwing walang tao sa sala. Pero gusto na lang di umano nilang maniwala na isa lang itong insekto. Hanggat sa mapanood nila ang video ito na kung saan ay nakuha ng di umanong bumababa ng hagdanan ang orb. Makikita ang unti-unting paggalaw ng imahe mula sa hagdanan hanggang sa sahig ng bahay. At ayon sa ilang comments, mapapansin di umano na parang sa aso ang galaw nito. At sinasabi din ng ilan na baka kaluluwa ito ng isang aso. Sa sumunod na araw ay muli nilang nakuhanan ang imahe. Sa bidyong ito makikita naman di umano ang imahe na mistulang sumampas sa sofa at tumalon papunta sa hagdanan. Ang susunod na video ay mula naman kay TikTok user Lane. Ang bidyong ito ay kuha di umano sa Aliyah Resort ng Silang Cavite. At habang nagkakasiyahan ng mga taong ito dahil sa merong kaarawan, may nahagip di umano ang kamera na kakaiba. Makikita sa video ang tila isang batang babae na may puting kasuotan at nakatayo lang sa madilim na sulok ng resort. Ayon sa ilang comments, may suot di umano na face mask ang isang ito. Pero sa tingin ko ay hindi naman ito face mask kundi bahagi ng kanyang dress. Dahil ito ang kanyang leeg at ito naman ang kanyang mukha. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan sa bidyong ito? Posible nga kaya na isa itong kaluluwa ng aso? Isa nga kayang batang multo ang nakuhanan sa bidyong ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Si Baron the Ghost Hunter na isa sa mga pinakaunang Pinoy Ghost Hunter dito sa YouTube ay sinubukan maglibot ng mag-isa sa Himlayang Caviteño na isang sementeryo na kung saan ay napabalitang may natagpo ang talakita na wala ng buhay. At ayon sa kwento ng mga guard ng sementeryo, tuwing gabi ay nakakarinig sila ng pag-iyak ng isang babae. Wow. Ang takot dito.
Tandaan mo, meron. Oh. Wow. May mga readings dito. Oh. Habang naglilibot si Baron, gumamit siya ng EMF meter para malaman kung meron ba itong madedetect. At ilang saglit lang ang lumipas. Nang itapat niya ito sa mga nicho, ay umilaw ito. Sa pagpapatuloy, nagumpisa na makarinig si Baron ng mga ingay sa loob. Let me know in your comment kung Uy. May nakita kayo narinig. Kahit lang maasang. Uy, what the? Ano yun? Narinig niyo yun? Oh, Di pa dyan nagtatapos dahil nakarinig na rin si Baron na tila may umiiyak. naririnig ako ba? Ano yun? Ano may umiiyak? Ewan ko lang kung nakunan sa video. At sa bahaging ito ng video, sa tingin ko ay narinig ko din ito. Kakaiba yung ano nila dito. Apartment style pero ang laki. 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 Ito nga kaya ang sinasabing boses ng isang babae na umiiyak. Ito rin kaya ang kaluluwa ng dalagita na natagpo ang wala ng buhay sa sementeryo. Ano't ano pa man, hiling ko ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kung gusto nyo mapanood ng kabuuan ng video ito at ang iba pang mga videos ni Baron, bisitahin at mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel na Baron the Ghost Hunter. Ang video ito ay mula kay TikTok user Claudius Footwear. Ang video ito ay kuha di umana sa PUP Santa Mesa isang gabi sa kanilang klase. Habang inire-record ang dalawang kumakanta sa harapan ay hindi sinasadyang merong nahagip ang kamera. Nakita mo ba? Sa pintuan mapapansin na tila may isang tao na mabilis na tumatakbo. May mga nagsasabi sa comments na isa itong batang multo dahil sa taas nito. At meron din namang nagsasabi na kung pagmamasdan mo ito na maigi ay mistulang isa itong madre na may kasuotan at belong itim. Si LJ ng Cebugo Santos PH ay kumasa sa 3 AM challenge ng mag-isa sa haunted resto bar na kung saan ay may nakuhanan silang boses ng babae at itim na imahe. Sa pagkakataong ito, si LJ ay nagdala ng espesyal na bola na iilaw kung meron mang gagalaw nito. Nag-setup siya ng camera para kunin ito habang siya ay naglalakad-lakad. Habang si LJ ay naglilibot at malayo sa mga bola, bigla na lang gumalaw ang isa sa mga ito na indikasyon na merong lumapit at gumalaw dito. Pero sa pagpapatuloy, sa isa pang bahagi ng resto bar, nag-iwan muli si LJ ng isa pang kamera para malaman kung may makukuhanan ba ito. Dito mga cutters. Sita ko na yung camera. So,
Nang makarinig si LG ng ingay mula sa malayo, agad naman niya itong pinuntahan. Pero habang nagre-record ang iniwan niyang camera, nakuhanan nito na tila may isang tao na nakaputing damit ang bigla na lang lumitaw. Umilaw yung flashball. Umilaw yung flashball. Dalawa na yung umilaw ngayon. Dalawa na yung umilaw. Ayan yun. Oh my god, dalawa na. Dalawa na yung umilaw mga kanders. Kung sino ka man, in the name of the Holy Spirit, umalis ka, huwag mo akong I pray, oh my God, this place. Footsteps. Sino ka? Sa ikalawang pagkakataon, muling umilaw ang mga bola at muling nagpakita ang puting imahe na tila walang ulo. At sa pagkakataong ito ay nakita na ito ni LG. Pero di pa siya nagtatapos dahil bago pa niya maisipan tapusin ang kanyang video ay muli niya itong nakuhanan. Jesus' name. In Jesus' name. Muling nagpakita kay LG ang puting imahe. Pero nang sinubukan na niyang puntahan kung saan ito nagtungo, hindi niya na ito nakita ulit. Heto pa ang isa. Meron pa akong napansin sa bahaging ito ng video na kung saan ay nagpakita kay LG ang imahe na walang ulo, na sigurado kung hindi mo rin napansin. Kaya naman narito ulit ang video at pagmasdan mo ito na mabuti. Ngayon, nakita mo na ba? Kung hindi, tumingin ka sa bintanang ito at makikita mo na tila may isang anino o itim na figura na sumilip sa kanya at bigla na lang din itong naglaho. Kung matatandaan nyo sa una nilang video sa resto bar, ay sinabi nilang may nakikita di human ng white lady dito, ang mga dating empleyado nito. Pero posible nga kaya na ito ang white lady na yon? Haunted nga kaya ang lugar na ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Isa sa mga viewers natin na nagngangalang Princess Iram ang nagpadala ng video sa akin na kuha ng kanyang asawa. Dahil isang gabi, habang nasa CR si Princess at binabantayan naman ng kanyang asawa sa labas dahil nakahiwalayan CR sa kanilang bahay, naramdaman nito na tila may nagmamasid sa kanila at dahil dito ay naisipang mag-video ng kanyang asawa.
Tumatayo yung balahibo ko, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi kasi ako makatakot sa bahay na to kasi napadlock. Wala yung nakatira. Pero simulan ng araw ng mga patay, may nakikita na kami dito. Nakita mo ba? Hindi ko rin ito napansin nung una, pero makikita sa video ito na merong nakatayo na isang puting figura na nung umpisa ng video ay wala naman sa lugar na ito. At nang makalapit na ang kanyang asawa dito, wala namang kahit ano na naroon. Isa nga kaya itong multo? Ito nga kaya ang nararamdaman nila na nagmamasid? O isa lang din itong tao na napadaan lang? Pero kayo, minsan nyo na rin bang naramdaman na parang may nakatingin sa inyo? Kamakailan lang ay inabangan ng marami ang pinakamahabang lunar eclipse na isang beses lang nangyayari sa loob ng 60 taon. At dahil sa sobrang espesyal ng pangyayaring ito, halos lahat ay gusto itong makuhanan. Pero alam mo ba na may isang babae sa TikTok na nagngangalang Lovely Rose ang may nakuhanan pang iba bukod sa eclipse? Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Nakita mo ba? Isang babae na may mahabang puting damit ang makikita di umano sa video ito na sigurado siyang wala ng mga oras na kinunan niya ang eclipse. Totoo nga kaya ang nakuhanan ni Lovely sa video ito? Isa nga kaya itong multo o white lady? Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin mo ang imaheng ito? Ang Pinoy Ghost Hunter at Urban Explorer na si Ron Ghost TV ay pumisita sa isang lumang sementeryo sa Pampanga at sa umpisa pa lang ay may napansin na agad akong kakaiba sa bidyong ito. Florida Polosa, Mayra Rodores, Lara May, Tito de TV, Leonore Evangelista, pala sa inyo lahat. At shoutout din sa mga subscriber ko. Baka sisimulan ko na. Kaya sana itong oras na to, ko yung gagawin kong ano dito. Mata ko dito sa gagawin ko na vlog. Makikita ang mga umiilaw na mata na nakatingin kay Ron, na buong akala ko ay mga pusa lang. Pero nang i-message ko si Ron tungkol dito, ay hindi niya ito masagot. Dahil wala di humana siyang narinig o napansin na pusa sa loob. Pinanood ko rin ang kabuuan ng bidyong ito at wala din ako napansin na pusa na gumagala sa sementeryo. Ang laging puno nito. Kikiraan po. Parang may umilaw ng kulay pula dito. Oo. Parang may umilaw ng kulay pula dito. Nakita ni Ron ang pulang ilaw na mistulang mga mata at nakuhanan niya din ito ng video. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita di umano sa bahaging ito ng video ang isang imahe ng babae na walang ulo.
Kung gusto nyo mapanood ang iba pang mga nangyari sa video ito at baka may makita kayo na hindi ko napansin, bisitahin at mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel na Ron Ghost TV. Ganon din sa iba pang mga Pinoy Ghost Hunters, baka may mapansin din kayo sa kanilang mga videos na nakalusot sa mga mata ko. At kung meron, alam nyo na ang dapat nyong gawin, i-PM nyo lang ako at i-content natin yan sa susunod nating video. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.